Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. At sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ng ating pong kapatid dito sa Tumpa na si Brother Jefferson Buko. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay aawit ng ating opening song at susundan naman po ito ng opening prayer ni Sister Tricia. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, nang tahanan niyo po ay nasa katasan ng langit. Maraming salamat po sa inyo po pagpapala sa araw po na ito. Sabihin niyo po sa amin ng inyong pag-ingat at pag-bless din po sa amin ng aming pangangailangan sa aming trabaho, sa aming mga ah, sa mga mali. School and sa buong maghapon po namin ginawa. At nga po, samahan niyo po kami ng numero ng presensya upang maunawaan po namin ng mabuti ang inyong banal na salita at nawa ang inyong mensahe para sa amin ay amin pong maitanim sa amin po sa isipan at tulungan kami upang ito po'y magamit na upang lumago kami bilang Kristiyano. At ito po ang aming dalangin. Humingi po pala kami ng kapatawaran sa aming mapagpulot pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so good evening po sa ating lahat and tayo na po ngayon ay dadako na sa ating pag-aaral ng ating pong pamagat ay may pamagat na Citizens of Heaven
natin po makikita pa rin po sa book ng God's Amazing Grace, February 18. So, sabi po sa ating key text natin po makikita sa Ephesians 2 verse 19. Sabi dito, "Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God." At sabi po dito sa ating unang paragraph, "The people of God, the true Israel, those scattered throughout all nations, are on earth, but sojourners whose citizenship is in heaven." So, yung bayan ng Diyos, tayo na mga bayan ng Diyos, yung mga totoong mga sumusunod po sa Kanya, ay maaring ang iba sa kanila ay naninirahan sa iba-ibang uri ng country sa mundong nating ngayong kinagagalawan, no? At itong mundo po na ito natin pong ngayong saan po tayo nakatayo ngayon, ay ito po ay hindi na po ito yung true home ng mga bayan ng ating Diyos, no? Hindi po ito yung ating ang totoong tahanan, no? Kumbaga ito po ay temporary lamang tayo nakatira dito, at para lamang daw po tayo mga travelers na naglalakbay sa mundo. Dahil daw po ang ating pong totoong tahanan at ang ating mga totoong ari-arian ay nasa kalangitan. So, sa followers po ng Diyos ay kailangan po tayong lahat ay wag po nawa tayong ma-attach sa mga worldly things sa mundo. Instead, kailangan po nating mamuhay na ipakita natin na tayo po ay handa na makarating sa tunay at sa walang hanggan na tahanan sa kalangitan. At sabi po sa kasunod, the condition of being received into the Lord's family is coming out from the world, separating from all its contaminating influences. The people of God are to have no connection with the idolatry in any of its forms. They are to reach a higher standard. We are to be distinguished from the world, and then God says, "I will receive you as a member of my royal family." Children of the heavenly King, as believers in the truth, we are to be distinct in practice from sin and sinners. Our citizenship is in heaven. Yan. So, sabi din nga po dito na kung gusto ra po natin na maging kabilang ng miyembro o ng family ng ating Diyos, ay kailangan daw po nating piliin na ating pong kalimutan o alisin yung mga maling mga daan o yung mga influences na maaring makapag-harm sa ating paglalakbay at patungo sa kalangitan, no? Tanggalin daw po natin yung mga worldly things, mga worldly pleasures sa mundo, no? Tulad po ng sinabi ko kanina, wag po tayong ma-attach sa mga worldly things na maaring maging balakid sa atin na magpatuloy sa paglalakbay na bilang mga Kristiyano, no? So, ang ibig sabihin daw po nito ay kailangan daw po nating iwasan, no, hangga't maaari ang lahat ng mga bagay na maaring ang maaring pumalit sa ating mga puso mula sa lugar, no? Tulad po ng mga idolatry, no? Yung mga bagay na mas parang mahalaga pa kaysa sa ating Diyos, no? Kaysa sa ating Panginoon, no? Kailangan daw po natin tanggalin ang anumang mga idolo sa ating mga bagay, mga gusto, yung mga minamahal, no? Kailangan tanggalin natin 'yon dahil dapat po yung ating unang priority mismo ay ang ating Panginoon. At gusto nga po ng Diyos na ang kanyang bayan ay mamuhay ng may mataas na standard, no? At tayo din dapat daw ay gusto niyang maging iba sa kung ano yung mga tao sa mundo. So ano ba 'yun, no? So kumbaga kailangan tayo na mga bayan niya ay dapat iba yung ating pamumuhay sa mga makasanlibutan, no? Hindi po nawa tayo gumawa
na kung ano yung ginagawa ng mga makasanlibutan. No, kailangan po tayong pumili na kung ano yung tama, piliin yung mabuti at hindi yung kasalanan, no? At kapag daw po ito'y ating ginawa na, ay tayo po ay tatanggapin ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ng bilang kanyang mga pamilya, no? Kanyang mga royal family at kanyang mga anak sa kaharian ng langit, no? At bilang mga mananamba, bilang mga believers, no, na sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon, no, kailangan daw po sa araw-araw nating buhay, no, ay pinapakita natin na tayo ay kabilang sa kingdom of heaven, no. Hindi po sa makasalanan na daan sa mundong na ating ginagalawan ngayon. At sa kasunod, we should realize more clearly the value of the promises God has made to us and appreciate more deeply the honor He has given us. God can bestow no higher honor upon mortals than to adopt them into His family, giving them the privilege of calling Him Father. There is no degradation in becoming children of God. So, kailangan daw po nating kailangan nating maintindihan no, kung gaano ba kahalaga yung mga pangako ng ating Diyos, no? Kung gaano ba kahalaga na magkaroon po tayo ng dakilang honor na ibibigay po sa atin ng Panginoon, no? At itong dakilang dakilang honor na ito ng ating Diyos na ibibigay po sa mga tao na naging miyembro ng kanyang pamilya ay ito po yung magiging matatawag po na natin ang ating Ama, ang ating Diyos na ating Ama, no? Siya po ay ayun po yung pinaka malaking dakila, no? Kasi nga po, becoming a child of God, no? Ito po hindi dapat natin ikinakahiya, no? Ito po dapat, kasi ito po ay napaka-espesyal na pribilehiyo na tayo po ay matawag na mga anak ng Diyos, na mga anak ng ating Diyos, at tayo rin ay matawag natin siya na ating Ama, no? At so ayun din dapat po yung ating appreciate, at kailangan po sa ating buhay ay araw-araw po natin ipakita na tayo po ay thankful dahil sa mga pribilehiyo na pangako ng ating Panginoon. We are strangers and pilgrims in this world. We are to wait, watch, pray, and work. The whole mind, the whole soul, the whole heart, and the whole strength are purchased by the blood of the Son of God. We are not to feel it our duty to wear a pilgrim's dress or just such a color, just such a shape, but neat, modest apparel that the word of inspiration teaches us we should wear. So, tulad po ng sinabi ko kanina, na tayo pong lahat ay hindi lamang naninirahan sa mundong ito, kumbaga ito po ay tanging temporary lamang, pansandalian lamang, dahil tayo po ay manlalakbay niya, no? Manlalakbay lamang sa mundo na ito. So ano ba pag sinabing manlalakbay, no? Kumbaga, tayo po ay mayroon pong dalang-dalang mga ebanghelyo, no? Kailangan po natin itong ibigay sa mga tao, no? Ayun po yung mission natin dito sa mundo. Ano ba? Ayun yung purpose po natin, no? That's why we call travelers, no? On a journey. So while we are here sa mundong ito, ay kailangan po din nating manatiling alerto, at kailangan din po nating sabayan ito ng panalangin. At syempre, kailangan din po natin ng samahan ng paggawa ng gawain na iniatang na pinagkatiwala po sa atin ng Diyos, no? Kasi kapag wala po tayo nito, ay hindi po tayo mapapabilang o makakapunta sa kaharian ng langit na nag-aantay sa atin, no? So, hindi lamang tayo travelers, bagkus kailangan din natin mag-prepare, no? Na
i-prepare natin yung ating mga isipan, yung ating mga kaluluwa, puso, at ating kalakasan, no? Dahil ito po ay kabilang din sa binigay ng ating Diyos, no? At sa pamamagitan po ng pagbayad ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po tayo nagkaroon ng ganitong mga bagay, no? At so hindi po natin kailangan na i-prove sa public, no, na tayo po ay hindi po natin kailangan i-prove sa mga tao na tayo ay bayan ng Diyos dahil tayo ay nakadamit ng kunwari, nakapalda yung parang or merong signature na ikaw ay Kristiyano, gano'n, no? So hindi po yun enough na masabi na ikaw ay banal, di ba? So kapag wala po tayong faith, no, wala po tayong mga katangian ng ating Panginoon, ay hindi po tayo magiging handa na makapasok sa kaharian ng langit, no? So hindi po natin kailangan i-prove yung mga ganung mga bagay. Instead, kailangan lamang po natin magdamit ng simple, ng malinis, at ng may modest na way, no? Na kung paano po itunuro sa Bible yung tamang pananamit ng ating mga tagasunod ng ating Panginoon, no? Hindi natin kailangan magsuot ng bongga-bongga or ng mamahalin para matak tayo at sabihin na kailangan tayong respetuhin dahil sa ating pananamit, no? So kailangan lamang is yung kasimplehan, no? At dahil pag ganun po yung ating ginawa, ay tayo po ay patuloy na aalagaan ng ating Diyos. Kung papaano tayo mamuhay at kung papaano naman yung ating mga puso mula sa ating mga appearances, no? And by doing it sa mga gawain niya, sa mga pananamit, hindi lamang ito tayo nakakapag-build ng matatag na karakter, no? Bagkus tayo po, yung mga bawat po action natin ay ito po ay makakalugod at makakapag-honor sa ating Panginoon, no? At tayo po ay mamumuhay ng modestly sa ating buong buhay. So, yan, so patuloy po tayo. Sabi naman po dito sa kasunod ay, we are strangers and pilgrims in this world. Ay, wait lang. Tapos na pala po tayo dyan sa If our hearts are united with Christ's heart, we shall have a most intense desire to be clothed with His righteousness. Nothing will be put upon the person to attract attention or to create controversy. So kung ating daw po mga puso ay totoo na konektado sa ating Panginoong Kristo, no? Kung tayo ay nag-aangkin na mga tagasunod niya, nag-aangkin na bayan niya, no? Kailangan din hindi makita sa ating mga puso yung pagkakaroon ng kayabangan, no? So kailangan lamang natin maipakita na tayo po ay namumuhay ng righteous life na katulad po ng ating Panginoon, no? At kailangan din daw po yung ating pananamit o yung mga ating ginagawa sa araw-araw ay hindi po nagkukos ng arguments sa araw-araw, no? Hindi ba tayo nagkakaroon ng pagtatalo sa ating kapwa or ibang mga attention na labag sa kautusan or mga hindi kaya-ayaw, hindi karapat-dapat na gawin ng mga Kristiyano. Instead, ay kailangan po nating piliin yung pagiging simple at mamuhay ng may humilidad, no? Na kung paano po tayo magpakita ng may kapayapaan sa ating buhay, magpakita ng mabuti at tahimik lamang, no? Napakasimple lamang. Ayun po yung gusto ng Panginoon na makita sa atin, no? At kailangan po nating piliin, no, na tayo ay laging
magkaroon ng relationship sa ating Panginoon closely, no? Kasi po, ang ating pong goal ay hindi po i-impress ang iba, bagkus ang ating pong goal ay mag-reflect po nawa sa atin ang mga pag-ugali ng ating Panginoon sa ating mga sarili. At ito rin nawa dapat ay makita ng mga tao na sila rin ay maganahan, na baka sila rin ay magaya na kung ano yung ating mga pinapakita, no? Tandaan po natin na marami po mga tao ang nakatingin po sa atin. So, hindi lamang natin alam dahil, syempre, malay mo, yung mga nakatingin sa atin ay sila rin ay interesado na gawin yung ating mga ginagawa, no? Hindi lang, wala pa lang sa oras, no? Wala pang tumutuso sa kanila na gawin yung bagay na yon. Pero tandaan po natin na marami po mga taong nakatingin sa atin at sa ating buhay, no? Kailangan din nga po sa tahanan, no? Magkaroon po din po tayo ng kapayapaan kasi dito rin po nakikita ng mga tao na kapag masaya ang tahanan ay andun po ang mga anghel. Kasi kapag wala pong puro sigawan, puro samaan ng loob sa loob ng tahanan, ay ang mangyayari po ay yung dito, yung pananaw ng ibang tao sa atin ay magiging iba. At hindi po ito makakalugod sa ating Panginoon. Hindi po ito yung makakapagdala ng dakila sa Kanya. Christianity, how many there are who do not know what it is. It is not something put on the outside. It is a life enwrought with the life of Jesus. It means that we are wearing the robe of Christ's righteousness. So marami pong mga tao ang hindi nila lubusan na maintindihan na kung ano ba yung Kristiyano, ano ba yung Christianity, no? So yung pagiging Kristiyano po, no, hindi lamang po ito nasa pangalan, no? Pag sinabi Kristiyano ka or Kristiyano ay bayan ka na agad, no? Bayan agad din ng Diyos. So hindi po. Ang pagiging Kristiyano po ay kailangan po nakikita sa tao na siya ay sumusunod sa mga tuntunin o mga kutusan ng ating Panginoon. At ang Kristiyano ay kailangan siya ay namumuhay ng naayon sa katotohanan, na naayon sa gustuhan ng ating Panginoon, no? And ito rin po ay hindi po nakikita sa panglabas na kaanyuan, no? Or sa mga pananalita, sa mga appearance or mga actions na ating ipinapakita sa ibang tao, no? Pagkus ang matawag po na Kristiyano is yung pagkakaroon na namumuhay sa ating puso ang ating Panginoon at ating binabago yung ating mga gawi, yung ating mga buhay sa ating panloob, no? At ang ibig sabihin din po nito ay tayo po ay namumuhay na sa daan na nare-reflect po natin yung kabutihan at yung righteousness sa lahat po ng ating ginagawa sa ating Panginoon, no? And yung true na Christianity po ay hindi lamang po, tandaan natin, hindi lamang po ito sa kadamihan ng miyembro or dahil Kristiyano ang magulang mo, Kristiyano ka, maliligtas ka, no? Or palasimba ka, no? So hindi po yun enough. Kasi, diba, faith without works is dead. So, kailangan din po natin samahan ng paggawa, no? Kailangan samahan natin ng panalangin, ng paggawa, no? Lahat po ng mga bagay, no? Kabutihan, no? Kailangan po yun sama-sama, no? Kasi, ay nga po, kapag tayo po ay nakikinig lamang, no? Sabihin natin, nagsisiba naman tayo lagi, pero that's not enough para tayo po ay maligtas, no? At matawag ng mga Kristiyano, no? Dahil ang tunay po na Kristiyano ay yung tunay na sumusunod sa ating yapak ng ating Panginoon at ginagawa ang gawain ng ating Panginoon. Citizens of heaven will make the best citizen of earth. A correct view of our duty to God leads to clear perceptions of our duty to our fellow men. So yung mga tao daw po na mga namumuhay ng ganitong uri ng mindset
sila po ay karapat-dapat na masama sa kalangitan. At itong mga taong ito, nang may ganitong mga pag-uugali ng ating Panginoon, yung mga nare-reflect sa kanila yung mga kaugalian ng ating Panginoon, at nakikita sa kanila yung mga liwanag, no? Ay sila po ay magiging become a better people here on earth, no? And dito po ay ating pong makikita na kapag atin pong naintindihan yung ating mga responsibilidad sa ating Diyos, no? Ay tayo rin po ay magiging better people, no? Kung paano natin po sa the way we treat, no, and care for others around us, no? Kung tayo po ay may pag-iibig sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, sa ating mga magulang, no, sa ating mga kapatid, ay tayo po ay magiging isang ito rin po isang requirements na tayo ay matawag na mga Kristiyano at mga sumusunod sa yapak ng ating Panginoon, no? By having this kind of character, no, loving and obeying God, it helps us to become, kinder and more responsible and more loving toward other people, no? And nawa sa ating mong devotional ay tayo po ay muling napapalahanan na para po tayo makapunta sa kalangitan na inihanda ng ating Panginoon sa langit, ay kailangan po nating ayusin yung ating mga sarili, no? Kailangan din po nating maging alerto, at wag nawa po natin masyadong ma-fall sa pag-ibig sa mga gawain sa mundo, no? Yung mga ari-arian, parang kung ano yung ginagawa ng mga salibutan, ginagawa na natin, no? Yung the way they act, ganun din po tayo. Kung paano sila mag-isip, ganun din tayo, no? So, nawa po, hindi po ginawa ang mabuos ng ganitong mga pag-ugali sa ating isipan. Bagkus, atin po nawang isaayos, no? Nawa tayo po ay maging mapagbantay, maging alerto, at magkaroon po ng panalangin, at magkaroon po ng malakas na pananampalataya, dahil ito po ang susi para sa daan ng ating kaligtasan. So nawa tayo po ay nakapulot or tanggapin muli ang mga liwanag na ito sa ating buhay, para sa ating pong saan naman natin tayo pumunta ay atin pong maalaala kung ano ba yung purpose po ng ating paglalakbay sa mundo, no? At nawa ito lang po ang aking devotional, ay tayo po ay napagpala sa mga salitang ito, at ito po ay maging mabusog po tayo sa mga liwanag na ito, at ating pong maalaala at papahalagahan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon, para lamang tayo ay kanyang matawag na mga royal family, no? At ating mapahalagaan yung mga pangako ng ating Panginoon, na tayo ay kanyang dadalhin sa langit na bayan. And ayun lang po ang aking devotional, at muli magandang gabi sa ating lahat, and God bless us all. Thank you po. Maraming salamat po, Brother Jefferson, sa pangunguna po sa ating devotional sa gabing ito. So, napakaganda po ng topic natin ngayong gabi. Ano po? Dito ay pinapakita sa atin na hindi po tayo pwedeng mamuhay sa dalawang kaharian. Dahil kung yung ating pong citizenship ay para sa langit, dapat po yung ating mga ugali, yung ating mga gawe, yung ating din pong mga salita, at yung ating paraan ng pamumuhay ay makikita na tayo po ay para sa kaharian ng langit. Kasi sabi nga, 'di ba po, na hindi tayo permanent residents dito sa sanlibutan. Tayo ay isang
manlalakbay na naghihintay makauwi sa langit na bayan. At sabi nga dun sa paragraph 6 about sa Christianity, it is not something put on the outside. It is a life inwrought with the life of Jesus. It means that we are wearing the robe of Christ's righteousness. So dito po sinasabi na yung pagiging Kristiyano ay hindi panlabas, kundi dapat nakikita po sa ating buhay yung ugali po ng ating Panginoong Hesukristo. So kinakailangan po na talikuran natin yung kasalanan at lumayo tayo sa mga gawin ng sanlibutan na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Kaya dapat ay tinatanong po natin yung ating sarili kung nasaan ba talaga yung ating loyalty. Tayo po ba ay namumuhay na parang tayo ay para talaga sa langit na inaasam natin? O tandaan po natin na pansamantala lamang po ang ating sanlibutan. Yung mga kayamanan, yung kasikatan o karangyaan ay nawawala at kumukupas. Pero yung ating pong heavenly citizenship ay eternal o pangwalang hanggan. Kaya nawa po ay makita po sa ating pamumuhay yung mga ugaling nararapat sa kaharian na inihanda po para sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So sa ating pong pag-aaral ngayong gabi ay mayroon po bang nais magdagdag? Nagtaas po ng kamay si Sister Daniela. Naririnig po ba ako, Sister May? Yes po. Ayan, so thank you so much po. Napakaganda po ng ating pag-aaral ngayon. It reminds us na hindi tayo nag-iisa while we are here in earth. Kasi pinili tayo ng Panginoon hindi lang temporary, kundi for eternal. Kasi ginawa niya tayong as a citizenship in heaven. So we are preparing, kasi ang sanlibutan natin is like a training ground. Tina-train tayo ng Panginoon, sinusubok niya tayo, inihahanda niya tayo for a better future sa eternal o sa langit na bayan. So, meron lang akong kakaunting na yun na nga, once na we are in Christ, we are a new creation, di ba? So, as long as tinanggap natin si Jesus as our personal Savior, we are like believers in Christ. Kung isa na tayong believers in Christ, no longer spiritual outsider, hindi na tayo belong sa mundo. Kahit na nasa sanlibutan tayo, gaya ni Kristo na namuhay siya dito sa mundong punong-puno ng kasalanan, pero hindi siya nagkasala. So, maaari din tayong mamuhay na hindi magkakasala. So we are members of God's family and this heaven. Although they live on earth, their true loyalty and identity belongs to God's kingdom. So tandaan natin na we are preparing for heavenly Canaan. So as a believer in Christ, we need to obey talaga yung gusto niya para sa atin. Kasi minsan tayo sa sarili natin, yung gusto pa natin yung susundin natin. Hindi, nakakalimutan kasi natin na tinubos na tayo. We are not our own. Parang niligtas na tayo ng Panginoon, pero iniisip niya pa rin natin na tayo pa rin nagmamayari sa oras natin, mga talento natin. So, parang mali pa rin yung paggamit natin noon. Pero ang ninanais talaga ng Panginoon na citizenship in heaven, kailangan mabago talaga yung isipan natin, renew our mind talaga, at tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng pag-iisip na makalangit kasi doon tayo papunta eh. So yun, inihahanda tayo ng Panginoon dito sa lupa, so we need to cooperate. Ano yung nais niya para sa atin? And lastly, may isang question dito na minsan tayo inisip natin, bakit sa sobra nating makasalanan, bakit pinili pa rin tayo ng Panginoon? Kasi we are the daughters, the sons of God as adoption. So why is it adoption into God's family the highest honor? Bakit kaya ito yung, bakit tayo inadopt ng Panginoon? Because God gives us the privilege of calling Him Father and becoming His children. So napakalaking pribilehiyo po yan para sa atin. Kaya wag po talaga nating sasayangin yung mga pagkakataon na
binigay sa atin ng Panginoon kasi kapag sinayang natin yun, wala nang second chance. Hindi na ulit magsacrifice sa cross ng Calvary si Jesus para tayo ay tubusin ulit. Wala na tayong second life after that. Kaya we need to obey talaga sa Panginoon ano yung ninanais niya sa atin. At yun lamang po and good evening po. Thank you po, Sister Daniela. May nais pa pong magdagdag. Andito po sina Brother Osborne, Brother Renz, Sister Tricia, at Tagatumpa. Good evening. So ang remind ko lang is sana kasi laging bumabalik yung pag yung pinag-usapan yung salvation, pag na-explain tayo minsan, parang bumabalik sa atin yung principle of the salvation by works. Parang gawin natin to, ganito para karapat para tanggapin tayo ng Panginoon. So we should not forget na our works, yung mga gawa natin is because na first natin na-experience yung pagmamahal ng Panginoon. Unless na yung gawa natin is because we are transformed by grace, yung gawa natin is parang outward decorations lang. Kasi sabi kanina, how many Christians do not understand what Christianity really meant. Sabi doon na it is parang outward appearance, outward works, outward na gawa. So, dito nalilito yung karamihan ng mga Kristiyano minsan. Kasi hindi natin ma-distinguish yung tawag dito. Yung salvation ba? Napansin nyo balik tayo doon sa prodigal son. Sa prodigal son. Ang akala ng panganay is ang salvation is yung paggawa ng mga kautusan. Hindi niya maintindihan na yung pagmamahal ng Panginoon na kahit gaano kakasama, itatanggapin ka pa rin. At dito, kaya nga dito, yung nakaintindi ng grace ng Panginoon is yung bunso kasi nakita niya kung gaano siya kasalanan, yet tinanggap siya ng tatay niya at ibinalang pa rin siya na bilang anak niya. And then doon magsisimula yung works niya na galing niya yung dahil sa pagmamahal ng Ama sa kanya is doon na-transform yung heart niya at doon na siya mag-umpisa na gumawa, not because he wanted to be saved, but naramdaman niya yung pagmamahal ng Panginoon. So, hindi ko alam kung na-explain ko na mabuti, pero yun ang ibig sabihin kasi nung kanina na tawag na yung being a Christian is sana hindi outward na decorations lang, hindi outward na paggawa lang, kundi dahil galing talaga sa puso natin. Transform talaga yung heart natin. So, I hope na nasabi ko. Thank you. Yes po, thank you po, Brother Osborne, sa iyong karagdagan. May nais pa pong magdagdag. Kung wala na po, tayo na po ay dadako sa ating closing song. At akin pong hilingan si Brother Osborne na tayo po ay pangunahan sa ating pong closing prayer. So let us pray. Heavenly Father, napakahanda po ng topic namin. And sana po ma-recognize po namin na we are not citizens of this earth, but we are just pilgrims of this earth, and our true destination, our true home is in heaven, Lord. And also, sana po ma-recognize po namin na we cannot, hindi sa pamamagitan ng gawa namin na
magiging karapat-dapat kami sa iyo, kundi dahil sa ginawa ng iyong anak para sa amin. He did it all. So it is not our works, it is the work of Christ that na kaya kung bakit kami naging para sa iyo is naging karapat-dapat kami sa inyo dahil sa sakripisyo at ginawa ng iyong anak na si Jesus. Sana po ito rin ang magiging dahilan. This is the reason why, because of that love, na nakikreate din ang love sa aming puso at kaya na namin gawin ang iyong kautusan na may pagmamahal, hindi at hindi sana namin ginagawa yung kautusan para makamit yung kaharian mo, kundi ginagawa namin ito dahil naramdaman namin ang iyong pagmamahal sa amin. So, sana po sa oras na ito, patawarin kami sa mga kakulangan namin sa mga pagkaintindi sa iyo at sa mga pakasalanan namin nagawa. In Jesus' name we pray. Amen.
Marami pong salamat sa mga nakasama namin ngayong gabi sa ating pong evening devotional. At muli ko po kayong inaanyayahan sa ating pong daily evening devotional tuwing alas 6 ng gabi at daily morning devotional naman po tuwing alas 5 ng umaga. Muli po magandang gabi at pagpalain po tayo. Salamat.